update ulit tayo. So Friday ngayon, yung in-upload ko kagabi, last Friday din yun. So ngayon ulit ang ating update. Ayan, ipakita ko yung nangyari na. So ito, nakapag ano na kami dito ng second floor. Ayan, tapos na ito. Dito naman kami ngayon sa kabila. So inumpisahan namin to Tuesday. Then Wednesday, nalatagan namin. Tapos kahapon Thursday, ito. Ngayon Friday, so baka malatagan na rin namin ito mamaya. Ayan, pakita ko lang yung mga ibang detail na ginawa namin dito. So ayan, yung mga bolt na yan, yung nakikita nyo na yan, yun yung dati na kinapitan ng mga 2x4 na kahoy. Ayan, yan yung kinapitan yan. So hindi na namin tinanggal. Tapos ginawa ko, naglagay kami ng 2 1/2 na angle bar. So yun, binutasan namin. Tapos yun yung tinuhog namin dyan. Tapos binelding. Tapos pinatungan ko ulit ng 2x4. Yun yung sa taas na yan. 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 Nandun. Kabilaan. So tapos yung mga joist natin, yung floor joist natin, nakatumbok na lang, pero nakasakay din siya dito sa may angle bar na ito. Since ito medyo malapad to, ito 2 1/2 by 2 1/2 yan, nakasakay siya dyan. Tapos yan, naka full weld yan. Tapos yung dito sa side, nilagyan pa rin namin ng support yan. Ayan, nagbaong kami ng mga bakal, mga kabilya dyan sa gilid. Tapos yan, naka welding din. Ayan, napakatatag. Puro mga 2.0 yan. Yan. Tapos dito, yung 2x6. Pero ang lalabas din na 8 ito dahil lalagyan ko pa ng ng 2x2 dito sa ilalim. Tapos ito may 2x4 din to na nasaklob. May 2x4 din ito dito. Para yung mga ceiling na, yung ceiling natin, yung runner, yung angle, yung wall angle, dito siya kakapit. Tapos para mas maganda na rin yung malapad dito, para malapad din yung kakapitan ng mga natin sa hagdan. Yung 2x6. Yan. Ang tibay. Tignan nyo naman yung ang kapal. 18mm, napakabigat. Sus Mario Joseph. 5 kaming nag-aakyat yan. Talaga namang kung dalawa lang kayo nako, hindi nyo kakayanin. Siguro yung isang piraso niyan abot mga lampas 50 kilos. 50 hanggang 60 kilos siguro. Ayan standard dyan 18mm. Tigas, napakatigas tabasin. Tapos yan yung mga floor joist natin, every 12 inches or 1 foot. Yan, standard. Pero kung mga 2x6 yan, pupwede tayo dun sa 16 inches na distansya, sentro-sentro. Pero yan, since mga 2x4 lang, kaya every 12 inches ang distance ng mga joist natin. Yan, ganyan din dito. Ayan na yung nangyari. Tapos ito na yung island nya. Yan. Buhos lahat yan. Ito lang ang asintada nyan. Ito, hollow blocks lang to na 2x4. Tapos ito yung gilid nya. Puro buhos yan. Hindi pa namin nabubuhusan dahil wala pa yung mga sukat ng mga ilalagay na sink, yung kalan, tsaka yung ref. So yun yung pagbabasihan natin. Tapos ito, pinatanggal ko na rin kahapon yung lumang dito dahil pinugaran na rin ng anay. So i-order ko mamaya yung hamba nito na metal.
So yun ang naganap itong linggo na to. Inshallah bukas matatapos namin itong yung flooring nitong kabila. Tapos ito pa pala. Yan, gagawin namin dito, magbabaon na lang kami ng ng kabilya dito sa beam na, may beam naman yan. Yan. Yung dati kasi wala namang walang flooring to yung dati. Open ito dati. So lalagyan din natin yan ng flooring dahil sa taas magiging walk-in closet ito, yung area na to sa taas. Yan. Mag-electrical muna ako, mag-aabang ako ng mga dito, mga wirings para sa ilaw. Lalagay muna ako ng mga itong junction box. Medyo madugo-dugo pa, marami pa. Good morning. Ayan po yung si ate, shoutout. Siya po yung may-ari niyan, kadarating lang nung nakakailang linggo ka na, te? 2 weeks. Nagdo 2 weeks na. Tapos si Sir Jelon, yung nagpapagawa naman nito, yung owner nito, dumating na rin silang dalawang mag-asawa niya. Ayan, nandito na yung mga owner. Ayan, salamat po sa mga pasalubong ng tropa. Bigay siya ng mga sombrero. Kay Sir Jelon, maraming salamat sa pakape. Ipakape yung mga tropa. Kahapon ikot-ikot na ako, at saka nung nakaraang araw nag-canvas na ako ng mga tiles. Kasi hindi ko pa na-order dahil hindi pa kompleto yung mga napili nila para sa mga CR. Meron na ilang na mga choices kaso hindi pa kompleto. May mga pa kasi ito, yung accent wall para dun sa shower sa taas. Tapos dito sa baba yung tapat ng water closet natin. Yan, meron siyang accent wall. Tapos yung sa floor niya tsaka sa wall, meron na silang napili. Kahit yun dito, para dito sa ground floor natin, yung tiles nito, yung plain white or off-white na 60 by 60. Sa taas meron na rin yung vinyl tiles natin na 30 by 30 naman. Meron na rin yan na meron na rin silang napili. Hindi ko muna on-order dahil nakakala lang dito. Pagka maglalatag na lang tayo, doon natin bilhin. Yan. So yun lang muna, abang-abang lang. Okay, update tayo ulit. Ayan, kahit pa paano nakapaglatag na ako ng iilang kuryente. Ayan. Yan, mga abang yan sa mga outlet dito. So bali ito, separate ng breaker to sa may cooker, yung gas hub, tapos ito sa ref fridge. Ayan, bubutas na lang ako dun sa may beam. Ayan, mga lightings. Ayan, natapos na ito. Pinipinturahan na lang ni Calvo. Pinaiwan ko muna yung isa para madaling magsampa ng mamaya ng Fisem board. Makakapaglatag kami ngayon. May grind no ring pi-weldingan na rin, bo? Oo. Kape muna tayo, kape. Ito yung mga nakapamili na sila kagabi. Ito yung gas hub. Yung kalan. Whirlpool. Tapos yan yung mga toilet bowl. Ayan Posey. Branded. Gandahan itong mga branded. Merong antibacterial. Hindi ka mukha yan ng mga pipitsugin na mga mumurahin yun. Mga ilang
ilang months lang o taon na ano na, 10,000 o 10,000 siguro. marami nang tingnan. Kaya mga laboratory ba? Pedestal. Wah. Wah. Wait. Single lang ito, one piece. Hindi na nakaseparate yung tangke. Kape lang buhay na. Ayan. Pagka break time, so para kami itong mga Kaizen board natin. Napakabigat. Oh, sa kami. Yan. Ay, wow. Good. Naway na ulo. Oh. Ay, sante bang man? Sandali pa. Ali basta pinipin na ito. Sante. Ayan. Ay, ba. Bigat, yung isa may 50 kilos. Mahigit. Waduh dyan. Ah. Ayan, okay na. 5 lang yung buo niya na. Tapos, zero na. So, bali yung paglatag niyan, buo dito, buo doon. Tapos yung mga zero natin, alternate din. Hindi natin pagtatapat-tapatin yung zero. Nangihingal ako. Tapos yung dugtungan nito, wala nang hindi na namin nilagyan ng mga katulad. Makapal naman yan, so kahit magtatalong ka dyan, hindi mo babasag yan. No need ng lagyan ng pag-iskruhan. Kaya matibay na yan. 2.0 ba naman yung natin, yung mga tubular natin. Tapos gamit namin mga screw ito, yung short drilling na yan na. Yan. So pinapilot drill muna namin ng pang masonry kasi matigas yan eh. Kung gagamitin natin dyan yung drill bit lang na pang bakal, ilang butas lang mapuro na. Kaya ginagamit namin yung pang masonry, tapos naka-hammer drill yung drill. Tapos may ika-countersink natin ng ng talim mas malaki para lumulubog itong natin, yung ulo nitong mga screw.
Alright. Ayan, nakapaglatag na sila ng dalawa. Kaya sinasabi ko dapat alternate para yung si Rojo kabilaan, hindi siya tapat-tapat, mas matatag pagka ganyan. Nakapag-terminate na ako ng mga ilaw. Yun naman, ito medyo marami-rami rin to, bali 3 gang ito. Meron ding exhaust kasi dito, may exhaust dito, aside dito sa range hood, meron pang isang exhaust dito. So i-separate natin yung switch nun dito natin. Bali magti-3 ito, ilaw dito sa ating hagdan na 2-way, tapos yun yung sa exhaust. Tapos ito 3 din ito. Dito ilaw, 2 ilaw dito, saka isang ilaw dun sa labas. Tingnan natin yung lalatan. Yun o. Ang tibay. Yun dati pagka manulang na konting ganyan talagang lumulundo. May konting vibration, siyempre hindi naman solid eh. Katulad ng slab na solid. Ayan o, unti-unti nang nasasaraduhan. Ayan, yung mga siro na lang kinakana nila. Tabasan yan, bumaba yung ulap. Alikabok ang pagkakating. Yung mga ibang outlet, nagpalit kami ng mga 3 pin. Ito yung mga 3 pin oh. Itong dito na nalagyan ko na yan. Ito yung mga gamit sa Saudi o kaya sa Middle East, mostly mga ganito. Yan, galing ng Saudi ito. Yung mga appliances kasi nila halos galing din ng Saudi, kaya mga plug nun puro 3 pin. Kaya yun yung pinalagay ni Sergio lang. Yan, may dala rin siyang mga box. Malaki yung mga box nito, wala na mabibili kasi ganito dito eh. Yan, pati yung dito. Yung sa ilalim, dito sa para sa hub, gas hub. Bali siyam na siyam na outlet na 2 gang. Palit ka bawat merong tig-isa. Nagpapalit tayo ng isa. Tapos nagdagdag pa tayo ng outlet para dito sa may TV console. Tapos dito sa taas ayun, yung nakaabang na yun, para sa TV console din yun. Sige, sige. Wala pa yung wala pa yung sukat ng kitchen sink, kaya hindi pa namin nabubuhusan. Tapos na yung pagpuporma ni Tata rin eh, hindi pa lang namin nababakalan kasi nga wala pa yung yung kitchen sink. Pero ito nasukatan na namin. Itong gas hub. Yung sink na lang. Kung nandito na sana, baka nabuhusan na namin to kanina pa. Kasi ibablank natin yung space para dun sa sink eh. Okay, update tayo ulit. Yan, naisarado na. Yun o, dumilim na dito sa baba. Tapos yan, pinapapintura ko na rin. Ano yan, yung epoxy primer. Pinupulpak na lang nila ng screw. Kaya nakuha na namin yung sukat pala ng ng kitchen sink.
Kaso hindi rin natin abutin buhusan ngayon dahil oras na, alanganin na. Bakalan pa ni Tata rin eh. Ano, mabubuhusan ta rin eh. Nabulusan te. Kasya itang semento kita. Kulang niya. Mabukas na. Yan, binabakal na lang. Yan eh. Black lang yung ano. Space. Sa taas. Countersink na. Yan o. Bye! Bukas ito naman ang papatira ko. Ito. Yan. Saglit lang to. Maliit lang naman to eh. Yan, spacing natin sa mga screw every 1 foot or 12 inches. Napakatibay na pag na-screw. Pero gusto ba? Una, ipapilot drill muna. Bubutasan, tapos countersink, tapos screw.